kapag ang aking salita sa inyo'y naidambana, taglay niyo ang aking diwa. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa pinuno ng mga Pariseo na nag-anyaya sa Kanya, "Kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila, at sa gayoy nagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking pagsasalo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay at mga bulag ang anyayahan mo. Hindi sila makagaganti sa iyo, at sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantihin ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po lahat. Magandang hapon pong muli sa ating lahat. Welcome back sa ating lahat sa Maynila. Matapos po na marami sa atin ang nagbakasyon at nagbabalik mula sa mga araw ng pamamahinga. Baka yung iba ho'y merong pang vacation lag, lalong-lalo na silang mga kanina lang nagsipagluwas at pumasok agad. So marami pong salamat at nandito na tayong muli upang muling gampanan ang ating mga tungkulin sa buhay matapos ang mabiyayang higit sang linggong pamamahinga. Napakaganda po ng ating ebanghelyo ngayon mula kay San Lucas na marami pong ipinapaalala sa atin. Hindi ko nga ho alam ko nung uunahin ko sa dami ng mga kaisipan o inspirasyon na naglalaro sa aking isip. Ngunit isang bagay ang napaka-maliwanag na dapat nating isalang-alang kaugnay ng ating narinig na ebanghelyo. Na nais ng Panginoon na kung tayo po'y gagawa ng anumang mabuting bagay, hindi upang pasikatin ng sarili, hindi upang makilala at hindi upang hangaan tayo ng iba, kundi upang dalawang bagay, upang bigyang kapurihan at karangalan ang Diyos at bilang pagpapahalaga sa mga tao, ibang taong mahalaga din sa Kanya. Ito ho'y di nalalayo sa dalawang utos ng Diyos. Ibigin mo ang Diyos ng buong mong isip, puso at kaluluwa, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Na supposedly, sa lahat ho ng ating pagkilos, kahit sa mga pangkaraniwang pagpapasya, ito ang lagi nating isinasaalang-alang sa ating mga gawain at mga hakbang. Na laging iisipin ang Diyos ang dapat na pinararangalan, kinikilala at hindi ako. At gayon din, ang dapat na makinabang ay ang iba, hindi ang sarili. Sa anong paraan? Kadalasan po kasi kapag tayo ho'y merong something to celebrate, pumasa sa board, graduation, birthday, o kaya tumanggap ng award, or ito hong mga nagtagumpay, nanalo sa halalan, sa eleksyon. Meron hong dalawang bagay na nagiging konsiderasyon ng mga tao na mag-iimbita tayo ng madami
upang magpasikat at upang hamakin ng iba. Siguro sabihin nyo, Father, parang wala naman yan sa isip ng marami. Hindi man ho hayagan, literal, na iniisip ng marami. Ngunit these two realities are always at the back of the mind of people na kailangan tayong magpasikat. Di tayo dapat kahiya-hiya sa ating pag-iimbita. Kailangan the best. Yan ho ang hospitality ng mga Pilipino. No? Ilalabas ang mga pinakatatagong mga silverware, ang mga babasaging mga gamit na hindi ginagamit sa araw-araw, tanging pangbisita lamang. Di po ba? Na hindi ho nung unang panahon lang, kundi hanggang sa ngayon, it's a working principle na nakakaapekto ho sa ating mga pagdidesisyon. Na hindi tayo dapat mapahiya. Hindi tayo dapat mapulaan. Hindi tayo dapat makomentuhan. Lalo na ho ngayon, no? Dami ng mga vloggers. Ang bilis-bilis ho na mag-post ng mga sitwasyon o pangyayari sa internet. Kaya the consciousness of elevating the self is very, very strong. Di tayo dapat mapahiya. Wala silang dapat masabi. Dapat tayong hangaan. Consequently, sa ganong paraan, hindi ho natin namamalayan, meron ding masasabi ho nating paghamak sa iba. Buti ko ang lahat ay ka-level natin. Buti ko ang lahat ay katulad, kapantay natin. Na the tendency is kapag tayo ay nagpasikat, pag tayo ay nagpamalas ng labis na kagalingan, somehow, minamaliit natin ang iba. Kaya, napakahalaga na sa bawat pagkilos po natin, lagi nating isaalang-alang, paano ko bibigyang katuparan ang dalawang utos ng Panginoong Jesus Nazareno. Ibigin mo ang iyong kapwa ng buo mong, ng tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At ang una, ibigin mo ang Diyos ng buo mong isip, puso at kaluluwa. Paano po? Mga praktikal na bagay. Sa atin nung paggawa ng mabuti, laging isaisip, ito'y gagawin ko sa kapwa ko sa ngalan ng Panginoon. Gagawa ako ng maganda sa Kanya sa ngalan ng Panginoon. Nagagawin ko ito sa Kanya dahil sa Panginoon. Dahil Siya ay mahalaga sa Panginoon. Lagi ho sanang ganon yung ating kaisipan na ang pakakainin ko ay ang Panginoong nagugutom. Ang patutuloyin ko ay ang Panginoong walang masisilungan. Ang tinutulungan ko ay ang Panginoong nangangailangan. Nang sa gayon, wala ho tayong dahilan para tumanggi, magdamot o magkait. Dahil ang lahat ng ito ay ginagawa natin dala ng ating pag-ibig sa Diyos. At ikalawa, upang di tayo mahulog sa paghamak sa iba, lagi ho nating isa sa isip, kung ako ang nasa kalagayan niya, hindi ba siya mapapahiya? Hindi ba siya masasaktan? Hindi ba siya maiinsulto sa gagawin ko? Kasi yun ang sabi ni Lord huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Ibigin mo ang iyong sarili, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa makatwid, pag pinagsanib po natin ang mga ito, nangangahulugan na ang ayaw kong mangyari sa akin, hindi ko gagawin sa iba. Hindi ko siya hahamakin, hindi ko siya lalaitin, kundi ang aking pag-anyaya, pagsisilbi, pag-imbita, pag-istima ay dahil mahalaga siya sa akin at pinahahalagahan ko ang kabutihan at ang pagkatao niya. Hindi upang hiyain o hamakin siya.
Siguro hoy, medyo nalilito kayo. Para napakalalim naman nata nito. Gusto ko nang magpahinga. Ako'y pagod sa biyahe. Pasensya na ho. Medyo sadyang iba ho ang takbo ng utak ko ngayon. Ito ho ang inspirasyon. Na sana sa bawat pagkilos ho natin, lagi nating isa sa alang-alang. Hindi ang sarili. Hindi ang sarili. Kalimutan ang sarili. Bagkus ang dalawa ang mas pinakamahalaga at dapat lagi nating binibigyang pansin. Paano ko mapararangalan ang Panginoon? Hindi ako. Siya ang sisikat. Siya ang dapat na makilala. Ang pupurihin ay siya, hindi ako. At anong magagawa ko upang maibigay ko bilang pagpapahalaga sa kapwa ko ang nararapat sa kanila? Sana hoy, lagi natin itong isaalang-alang. Nang sa gayon, di tayo nalalayo sa puso ng Panginoon na ang tibok ay laging para sa dukha at sa iba.